pagmamahal sa lahat sa pag-provide faith ang pagmamahalan sa ating mga semana, yang mga na maong ang pagkatilunan at pagpiling pagkatilunan na maong pagkatpon sa pagtulungan sa galon ako kini ang kalabigitan sa pagkapinialan. Ikantanan pinialan apan matayan na ako napilitan yung unfaithful stewards. Sa mga klases ng pagpinialan ito kasaligan o hindi kasaligan. Kaya sa itong pagbasa karon, ito ang piling magkasahod sa unang pagbasa diyan sa kasahod sa kaalam ni Solomon o sa kinika nasahod na nasulat toward the end of the Old Testament. Itong panahon na ang kasagaran ng katauhan sa Diyos ato ana sa mga nagyong dapit na Israel sila ang uban kanila nakalimot na tayo sa kanyang buhay na Ebreo pagiging atas na sila sa buhay sa sila nagpulong o ang Book of Wisdom was written not in the Hebrew language originally apan isulat nila sa lingwahe sa mga tribo na mga promoso o popular at mga panahon. Bisan gani matupang ang mga Hudiyo diha sa nabilin sa ilang diremutangan sa Buddha o sa Vietnamese sa tribe sa Southern Kingdom. Wala tayong ma-appreciate yung mga kasama. Ang ato ang nanunod karon na tungod sa kaymayaan sa Diyos kaya ang hindi pangkit sa iyang katawan. Atong naman, kung mag-isip sa mga Hudiyo karon, kanang Hudiyo sa atong pamanahonan karon, kung bisan kini kasagaran nga diskutan diyan sa New Testament, nagtungkol kini sa mga kaliwat sa tribo sa Buddha o Benjamin na nasa sa Southern Kingdom. Kaya ang Northern Kingdom na unang magpili demolish, yung panatong demolish, nitiliman sila sa mga Assyrian o murang nawala ang lahat na pagka-identity silang pagkakatawahan na pinili sa Diyos. Kung ang nabili, doon nagpatutan na in the later part, ang Babylonia ay compare sa Southern Kingdom. Ang mga Hudiyo na sa ganito na maunang karoon na perceive mo kini-descendant sa Southern Kingdom sa tribo sa Judah and Benjamin. Anyway, karoon na mga kasayuran na part of the Northern Kingdom posibleng especially the tribe of Manasih na sa part sa India na isang sa pag-evangelization ang pinala ng mga evangelizers kaya ang maong mga tao na naangkupan kung gagalawin sa lingwahe sa ilang mga katigulangan kapag sila bilang mismo mga sagot o naatingin maong elemento sa ilang pagpiling katauhan sa Diyos. But that's besides the point. Pero importante na natin kanundog na ang tanan at ang buong may tungod sa kabayaan sa Diyos. Kung ipanunduman sila, mag-isutan the glory of God at tumihin mo ang katilarahan nga buhat sa Diyos na tuskiyang katauhan sa ilang mga katigulangan nga mga Hudiyo, mapinahan na sa Exodus 12, the deliverance of the people of God from the bondage of slavery in Egypt. May mukunin ka dito sa Genesis chapter 15, sa diyan si Abraham, mga na-discover nito may saya kinabuhi kay Gingan man siya sinuo sa arama siya o daghan siya o kaliwat o mungkin siya tali o anak mauna na minun siya na sa mga pag-islaman aning kung mga nahabot o nagtapurot, mga katiliman o mga laing mamununod aning katulang iyang sulubuon mayroon sa ganto o ito Gingan na pang siya niyaway na piling na naging hatag kanya gidalas siya ipakita sa Diyos ng tingkamahanan sa mga kuno sa kadaghan ang katitulan sa langit o bingan himo na na kadaghan ang inyong kaliwat. Pero dugay pa kanya sa kanya tanggal ang siya na ipagpunta Genesis 22
ipangayon ako ni Yahweh ang iyang anak, malha ang iyang anak, at si Isaac dito sa bukid sa Moria, aron kini siya ni Hawad. Gigapos niya ang iyang anak, kung sa iya lang takiling ni Hawad, may intervene ang Ginoo at nasayran niya na pinag-ipir ang pagtulog. Kung tayo po diha sa itong second reading, diha sa pasahod sa mga Hebreo, na kini mo ang pasahod ng sulat sa usas sa mga pinunaan o sumod kayo ni San Pablo Apostol. Kini iyan sinulat ni San Pablo. Na kini mo ang pasahod di sulat sa mga tawag kung panahon na kanimong ginawa ko, early Christian community. Unang mga Kristohano, kinsa man kini sila sa Gatorila kanyang mga Hudiyo na karon nagpasakop na sa mga kondo na nagatubo ni Kristo. Mga na-diskurahe ko kini mga tawhana tungkol sa mga paglutos, ang mga pagano, itabihin kanila, ang mga Hudiyo, ilutos kanila, kay bukod sa mga Hudiyo na mabalik sila sa mundo ay nakikitanan. Mga isulat ini mao nga basakon aron na magpahimundo nila na tunay paglaom. Yatagan sila kasiguruhan sa paglaom mao kana punta nila sa pagtuto. Ang tanawa, probably tanawa ang ingon tanagin arian tanawa ang balaan na syudad sa Diyos na aron na maglilipon kamo nga lilit kamo padala sa tiktal sa pagtiyag sa inyong sitwasyon. Karon nilagi usap kinaiya sa mga tao mangitantag sa iyo na pinagparisod-isod ka dito makahatag mangawan o kusog nga hindi makapagiliyan ng pinig ka na ito. Ang atong Ebanghelyo gikuha sa Ebanghelyo ni San Lucas sa akong ginimong konektado pili sa tutong koronado sa Sinada sa Domingo sa unsa ang pagkatimunan as the central ministry is to continually learn from the Master. Then we have been reflecting on the passage about the parable of the Good Samaritan. Ako po na mo katong mga posibilan o istorya may tumod ni Maria o Marta sa hospitality. Marta tries to give us the impression that to be hospitable is to do and participate in the actual service, preparing for the Lord and His party. Pero si Maria, her hospitality is shown how she intently listened to the words of the Master. Then last Sunday, ako nadumog katong mga istorya sa katao na igasahan, kadang kayo kabot, pero may mo siya na narcissus, self-centered person. Kung sa mga kadang kayo kong abot, kung na ko ang ako, ang mga kamalit, ako tulihan na kong buligan. At kung ako ibutan, kung ako mabot, kung uban akong ari-arihan, yung ingon ko siya kung balikan sa ako, kawali mo mundo, pagkawalahan mo, wag na, mahiliw sa inong pinakuhin, taong inom, pahilahay, kailangan mo ang tangan, kanya ingon sa kasupingay, na inuusulti niya, yan itong gabi na, akong gabi na kuhaon, ang inyong pinakuhin, gikan kayo, sa may makapanagbiya, o na kanang natatagwan niya at isip mga tinunan o pantay ka ani human tendency sa pagkaakong nagawalinon lamang ang atong panahon kung ang karoon lamang ang atong panahon. Karoon yung lumibuha, iipitan kita sa pagpapalando sa pinagdinatawag ko necessary attitude of being a learner. Now sa disciple. What is this attitude? Kinaiya sa pagmatmon, pagpantay. The attitude of expectation which must characterize our generation. And not only our generation, but every generation. Yan, mo niya ang atong interior outlook sa atong pangnauna, sa pagkasipasi, na magkatabang ka nato, pagpahintang sa Kristo. There are images that are being presented to us in this particular gospel. Ito namin, the treasure in heaven. Pinimawa ka, pinimahal ka na mahandin na nasa langit. Ikaluwa, the image of a servant waiting for the master.
Usa ka sunuon ay paabot sa pag-iabot sa sulod sa adalo nga gikan sa opera sa kasal. The other image, ikatulungan kanang imahindi picture is the burglar that may come unannounced, kawatan na mo anak sa babay, unexpected, walang anak na magbantay. Ikaw pa na image, kinato ang bantayan din mo na akong isgutan kanina that we are all steward. But we are to continually ask ourselves, am I a faithful steward or am I an unfaithful steward? Kung yung atong nunduman na hindi ka mag-classify sa pagkabungan pa-orasyon ni unfaithful ko. Orasyon ni faithful ko because every now and then we are in a journey. Yung mahimo nga sa usap ni ngayon, we can be unfaithful and at some other time, we can be faithful. So, kung iyon ini, we are reminded that as tinunan, as tiniyalan, we are to set our hearts on heavenly question. Why? Because kini mga gamit ng nabahagi which are inaccessible. Hindi mapakas, hindi will not perish. It is given to us and it is offered to us something that is permanent and good. Pero, nakakiling issue sa here and now, nakakaroon pero umaabot pa. It is said to be fulfilled fully in the future, mga nakakiling atong ipuyan karon kalibutan ili nilangit. Dili na to i-actualize in atong pagpapandam, atong i-relate kini atong ipamandungan sa sambingay sa Diyos sa balitan, sa sambingay ni Mary Martha, nga dito ang hospitality, sa sambingay ang tumiang Domingo, katong tao balakan tayo dagot na walang maniliw, pero naara sa iyang karoon o sa iyang tawlingon, nakapokus ang tanan. Today, we are reminded that each one of us as a disciple and a steward, we must have that attitude of an expectant steward. Kung galingan panahon sa dito, kanunay na ito mag-ihandong kini pag-abot sa Ginoo, and we are reminded of the first coming and the second coming. Pero si St. Bernard, yung there is this third coming, which is not which cannot be observed like the first coming, and which we cannot imagine the way for the second coming. Ano man, this third coming is that we must experience Jesus to be born in our hearts. Mo ani ay ang Ginoo din sa ato ang kinabuhi sa kasi. So again, relative to this verse, we have to set our hearts with something that is not passive, heavenly. The second is that we are to have the attitude of an expectant person waiting for the something or something that is to be realized in us. Kamahimutang tinitinato ikaw na tumadungan ng Paris Mamika New Year, a change of mind and a change of heart. Kaya mga mani purpose po ubuis na mga mani purpose na better to the Hebrews na mapagpo sila din. We can dispose ourselves to have a right attitude. Kung saan natin ulat, kaya kung mag-ulat na hindi pa bless, itang himutan, murag uneasy ayo kining pag-ulat, no? And then we are reminded that as stewards, we are to become good and faithful stewards. We are to become good and faithful being disciple of the Lord. What does it imply? It implies that we are journeying, we are moving toward the moment of an encounter. Pakikimamat sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Manang paminaw pa siya pulong, mamalangong tanini, ug hopefully mabangko kita. Kay samtang nagahulat kita, we must not stand idle. We have to do something. Then, as we expect for that encounter with Jesus himself, then what will happen? We cannot be taken by surprise. Sa mga tawag ang nagiging
Dili guys sa magtugon na dunay kawatan nga mo anak sa ihang bagay. Si Pedro mo nga Lord, alam ba rin mo isang bigaya? Ang Gingon sa Ginoo, hinsan katong kasabigan ug mag-ialamon nga tagdumala is steward. Hinsan siya piyaman sa galon pagdumala sa iyang lugoon ang paghatag kanila sa pahan sa tukmang takla. That's why we are told to receive God's gift, acknowledge what He has received, what He has entrusted to us, what we have received. We are to make use of this and make it use by sharing what we have to others. Pinyaman ka sa inyong sikataw. Kung sa katagilikanan, pinyaman ka sa iyong anak. Kung ikaw sa paanak, ipiyang kanimo ang iyong kilikanan. Kung sa atong attitude sa mga igsuon na to, sa itong sikataw. No? Again, I recall that past, the gospel passages we have been reflected in this past few Sundays, aron ng lingon karon ang Ginoo kang Pedro ato na tugong bulahan katulipon nga sa pagpapot sa iyang agalog ikapulagan nga nagabuhat sa inyo. Ganawan, nito tayo kay mga hatag siya ka na klasya na first part of the gospel passage tungod sa talipay sa agalog iyang palikuron ang iyang mga subuon muli ang silbihan. Muna nga, maglagan ba pagabot ang agalon? Nga, kung ngayon gani ako sa pinyalan, ano ba pa? Patatak sa kuani, kaon, inom, daw-daw natin kining akong sikataw. Then, the agalon will arrive at a time unexpected. Pahamtangan niya ang mabukat na siya. Pero kung negative tayo, kasi maantok kapabuhan, ugatan, kaya nakalog pa sa silog. But as turning it into a positive note, na katulipon na nangandaw makabuhan sa iyong sugot, not out of fear, but out of love, bulahan siya. Ato ko kayo, imong grasya na ekson sa pagkukarew ni Santos na Misa, ang sa iyong liyanan, at pagkabuhan, at sa ayaw, ang grasya sa Ginoo, at ang pumahon, o at ang gamiton, kini, ano, pabalik na ito, kaniya, lalo na ito.